Nagbabalik po unang balita, mga igan, patay ang dalawang inihinalang holdupper matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Makati. Narito ang report ni Salima Refran. Naghahandusay pa ang dalawang hinihinalang holdupper na ito matapos mapatay na makipagpalitan ng putok sa mga pulis sa Lacuna Street sa Barangay Bangkal sa Makati pasado alas 9 ng gabi. Ang dalawa, tinangka palang hold upin ng isang truck ng isang forwarding company. Napansin ko, may nakamotor sa gilid ko. Tapos biglang umabante yung isa. Umabante sila. Biglang tinutukan ako ng baril. Dahil na-hold up na rin daw noon, nagpakaalisto ang driver. Na-anticipate ko, kaya sinigasaan ko sila. Nung natumba sila, akala ko okay na, pero binilisan ko, marurot na ako. Nakita ko sa side mirror, sinusundan nila ako. Ang minamanayang truck, halos tumagilid nang yumuko ang driver nang tutukan ulit ng isa sa mga hold-upper. Naging mabilis naman ang paghingi ng tulong ng mga nakasaksi ng aksidente, dahilan para makorner ng mga pulis ang mga hold-upper. Sunod-sunod eh. Ganun eh. Nung una, medyo isa-isa lang. Pero nung bandang huli, siguro pamuro na yun, yung sunod-sunod na. Dalawang baril ang na-recover sa mga suspect, isang 9mm at isang .40 caliber Glock pistol. Itong lako niya, madilim to eh. Walang ilaw. So siguro chinimpon tong biktima. May mga na-recover na ID sa mga suspect, pero iba-iba ang mga pangalan sa mga ito. Hindi sila pumaparehas eh. Kami naghahanap buhay kami, pamilya kami, kung kami madisgrasya, di ba? Sila, ganun pera kagad niisip nila eh. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Pagsigaw ng kemikal na ammonium nitrate mula sa isang pabrika, nagdulot ng perwisyo sa mga motorista at residente sa Pasig. Dalawa ang kinailangang isugod sa ospital matapos ma-expose sa kemikal. Narito ang report ni Dante Perelio. Bandang alas 7 kagabi, nang mabulabog at mapatakbo palabas ng kanilang mga bahay, ang ilang taga-barangay Manggahan, Pasig City, matapos makalanghap ng masangsang na amoy mula umano sa katabing pabrika. Sa matapang. Masakit po sa dibdib. Nagsikip rin ang daloy ng trapiko sa ilang kalyeng malapit sa bodega. Matapos isara sa mga dumaraang mga motorista ang Amang Rodriguez Avenue. Ayon sa Pasig Rescue at D&L Volunteer Fire Hazmat, sumingaw raw kasi ang ammonium nitrate na nagpapalamig sa mga bodegang may imbak na fish and meat products matapos bumigay ang gate valve ng tangke dahil sa lakas ng pressure pasado alas 5 kahapon. Pinagtulungan ng dalawang rescue group na i-contain at i-flush out ang tumagas na kemikal. Dalawang empleyado ng kumpanya na nagtamo ng lapnos sa braso at hirap sa paghinga ang isinugod sa Pasig General Hospital. Pero inilipat din sa East Avenue Medical Center dahil walang toxicologist. Ang ammonium nitrate ay maaaring magdulot ng paghapdi ng mata, pananakit ng ilong at lalamunan, pagsusuka, pagkahilo at irita sa balat. Sa malalang kaso, maaari itong magdulot ng pagkamatay. Ubus yung baka mo yan. Puputog yung mga sak mo. Slowly, you get a chronic disease later. Immediately, wala naman. Hindi secure ko yun. So it's lethal. Lethal yan. Agad namang nag-issue ng Notice of Violation ng Pasig City Environmental and Natural Resources Office. Pansamantala rin muna nilang ipinatigil ang operasyon ng pabrika. Bukas pinare-report namin sa office, sa City Environment, para magbigay ng incident report. Tapos pag-uusapan namin, i-inspect ulit para pag-usapan kung kailangan nila magbukas na o hindi. Wala pang pahayag ang kumpanyang nagmamay-ari sa pabrika ukol sa insidente. Yan ang unang balita mula sa Pasig City. Dante Perelio, reporting. Bagong target ngayon ng mga holdupper ang mga nagde-deliver ng pera sa mga establishmento gaya ng nangyari nitong nakaraang Huwebes sa Robinson's Galleria. Kaya paalala ng PNP, doble ingat lalo na sa mga taong may hawak at maghahatid ng pera. Narito ang report ni Jiggy Manikan. Ito ang holdapan sa Alabang Town Center dito lamang Pebrero. Sa insidenteng ito, napatay ng mga holdupper ang isang security guard habang napatay rin ng mga gwardya ang isa sa mga sospek. Magdi-deliver sana ang gwardya ng pera sa isang money changer sa loob ng mall nang magkaputukan. Pero hindi naagaw ang perang ididiskarga para sa money changer. Kapareho ng modus na ito ang ginawa sa Robinson's Galleria nito lamang Huwebes. Inabangan ng mga holdupper ang perang i-deliver sa isang money changer na matagumpay nilang naagaw.
Hindi bababa sa 2 milyon ang bitbit ng sospek na ito habang papatakas ng makunan ng CCTV. Isang patay at 6 ang sugatan sa insidente. Para sa Joint Anti-Bank Robbery Committee, soft target na tinatawag ang mga inaabangan ngayon ng mga magnanakaw. Hinihintay muna nilang maibaba sa armored car o di kaya'y inaabangan ang pagdadala nito bago nila birahin. Natukoy na ng PNP ang ganitong modus, kaya mula sa pagbabantay ng bangko, pinalalawak na rin nila ang pagbabantay sa mga mall at kahit mga fast food chain na tumatanggap o di kaya'y nagpapadala ng pera sa mga bank representatives. I-ensure na yung security ng mga malls because they are targeting yung ganitong system na madaling makakuha ng pera, nadudoon na yung pera sa daladala ng teller. So harangin na lang nila. Pag lumaban, yun, talagang papatay sila. Hindi sinasantabi ng mga otoridad ang posibilidad ng inside job para mapadali ang trabaho. Lalo pat sa mga nakalipas na insidente ay maliwanag na magaling ang timing ng mga sospek. Kung may tipster na, mas mabilis sa kanila kasi they will just know kung ilan yung pera dinideliver, magkakaroon sila ng interest, kung saan parte sila maganda magabang. So yun yung mga tinitingnan nila, pati yung escape routes. May rekomendasyon din ng PNP sa delivery at pick-up ng pera. Dapat daw isaalang-alang na rin ang seguridad ng mga taong hahawak nito. Yung armored van dapat hindi lang basta-basta napaparada sa labas lang ng mall, hindi na nakikita ng public kung saan talaga pinaparada yung mall, saan nagdumadaan yung mga teller, para secure din talaga yung pagdadala ng pera. At malaki rin ang partisipasyon ng publiko sa pamamagitan ng pagiging mapagmatsyag laban sa mga kahinahinalang kilos ng grupo man o individual. Para sa unang balita, Gigi Manicad reporting. Pagje-jetski patok na aktibidad ngayong summer at pati mga bata ay maaari ding makijoin sa pagje-jetski basta't masiguro lamang ang safety measures. Narito ang report ni Jam Cesante. Kung sawa na kayo sa palangoy-langoy lang sa beach tuwing tag-init, pwede raw sumubok ng ibang exciting activities tulad ng pag-jetski. Nasa 3 oras lang ang biyahe mula Maynila papunta rito sa Subic at sa halagang 3,000 pesos, makakapag-jetski na ng 1 oras kasama ang iyong pamilya o mga kaibigan. Ang mag-asawang ito galing Arizona sa Amerika na nagbabakasyon sa Pinas. Talagang dinayo raw ang Subic para sa jetski. Bakasyon lang kami, so we just tried mga bata gustong maranasan ng jetski. Di pa namin nagawa ito kaya this is our first time. Exciting! Pati ang American family na ito, sumubok din. I've jet skied before, but my kids have not jet skied, so we're looking forward to it. Meron naman daw safety measures para siguraduhin ligtas ang pag-jetski kahit para sa mga bata at sa mga hindi pa nakasubok nito. Kailangan maglagay ng life vest, kailangan makikinig ka sa attendant kung ano yung sasabihin sa'yo para hindi pa tayo mapahamak. Especially yung mga beginners po. Bukod sa jet skiing, maaari ring sumubok na iba pang masasayang summer activities mula dito sa Subic. Para sa unang balita, Jam Cesante reporting. Kinahihiligan din ng ilang mga bata ang skateboarding. Sa pamamagitan raw nito ay nadadagdagan ng kumpiyansa ng sarili sa sarili ng mga bata, pati na rin ng pakikipagtao nila. Narito ang report naman ni Katrina Son. Kickflip, rolling, at board slide. Ilan lamang ito sa stunts sa skateboarding. Isa sa mga nahihilig dito ang 10 years old na si Ikoy. 1 taon na siyang nakikipagsabayan sa mga mas nakakatanda. Sinamahan pa siya ng ama mula Cavite para makasali sa isang skateboarding competition sa Quezon City. Para po ma-experience. Para dito po. Nandun ko parang masarap po Nagkaroon siya ng self-confidence. Natuto na rin siya makisalamuha sa ibang tao. Marami siyang nami-meet. At the same time, nag-enjoy talaga siya. Si Jessica naman, natuto raw sa kanyang kuya at di raw problema kung puro lalaki ang naglalaro nito. Kahit anong sport para sa akin, it's for all sexes, as in all types. Like girls can do whatever they want. Yun yung para sa akin since bata pa ako. Tuwang-tuwa si Jessica nang imbitahan sa kompetisyon ng idolo niyang top international skateboarder na si Kenny Anderson. Hindi siya nabigo nang magpakita ang gila si Anderson. You always have fun with skateboarding. You always stay positive,
and be true to yourself. Skateboarding teaches you a lot about individuality. Para sa iba, ang skateboarding ay isa lamang laro. Pero para sa kanila, isa itong pinaghuhugutan nila ng inspirasyon. Ilang beses mang madapa, babangon pa rin para ituloy ang laro ng buhay. Para sa Unang Balita, Katrina Swan reporting. Samantala, kakaibang inumin at pagkain na may sangkap na yelo at prutas, patok na pantawid uhaw habang nasa beach. Alamin kung ano-ano yan sa report na ito. Bukod sa beach bombing, may ilan pang pangontra sa summer heat with style and class. Ang smoothies in a yard glass sa isla ng Boracay. Signature drinks naman daw ang Mango Madness at Mango Strawberry Surprise. Bukod sa makulay, masosorpresa ka talaga sa higit sa isang talampakang lalagyan nito. Bestseller daw ang Coco Lychee Mojito na hinaluan ng special syrup. Karamihan tinitake out sa kanilang kalahating litrong customized glass. When somebody came here in Boracay, lakad lang ng lakad dyan. So ang pinaka-edge namin dito is the takeout, the yard glass, the branded yard glass. This is first in Boracay actually. Ang Pinoy halo-halo naman, ano kayang itsura kapag gawa sa Korea? Ito ang Korean halo-halo na Halowich o halo-halo with a twist. Pinupuno ng syrup, gatas, sari-saring prutas at pinapalibutan ng soft ice cream ang malaking bowl na ito. Talaga naman dessert na pantropa. Sa halagang 300 pesos, pwede na para sa 6. Sa Filipino style po, meron po tayong kaong, mga sago, tsaka yung basta makikita naman po natin doon. Sa Korean style po, kumbaga sa atin, parang fruit salad po. So difference po niya, fresh fruits. While po yung sa Filipino, hindi siya ganun niluto pa. Ang sikat na street food naman na ice scramble, pwedeng lagyan ng sari-saring toppings tulad ng chocolate, marshmallows, gatas at gulaman. Depende sa trip mo. Tuwing tag-init, saan man makarating, bida ang pampalamig. Basta't swak sa budget at panlasa, ika nga, solve na. Para sa Unang Balita, Marizo Mali reporting. Pinangunahan ni Pope Benedict XVI ang pagsalubong naman ng mga Katoliko sa Semana Santa. Libo-libong tao ang dumagsa sa St. Peter's Square sa Vatican para sa Palm Sunday Mass. Binigyang diin ng Santo Papa sa kanyang homily ang pagkakaisa ng mga Katoliko. Dapat daw isa puso at isa-isip ang kahulugan ng pagpapasakit ni Hesukristo para sa buong sanlibutan. Kababalik lamang ni Pope Benedict XVI mula naman sa kanyang 6 na araw na pagbisita sa Mexico. First ever Kapuso Mall Show sa Bohol, dinaluhan ng GMA Network stars. Pinasaya ng Kapuso celebrities sa sina Raisa Senon, Bella Padilla, Era Madrigal at Mike Tan ang mga tagahangang dumagsa sa event sa isang mall sa Tagbilaran City. Bigay todo nga sa kani-kanilang song numbers at performances sina Raisa, Bella at Era. Pinakinig naman ni Mike ang kanyang fans. I'll be back with more chika, so stay tuned. At ang hirit namin mamaya, pinakasariwang balita sa mga pangunahing lansangan. Gayun din sa bus terminal Paliparan, patuloy pong tututukan. At truck na may kargang trigo, tumagilid at sumadsad sa isang bahay sa Dinalupihan, Bataan. Abangan yan at iba pa sa Unang Balita mamaya.